power of truth from good, and in the opposite sense, the power of falsely from evil. Here, the meaning is that the spiritual who are signified by the ram. Ito yung ram pala mga kaibigan, yung ram, yung nakikita ko yung sa mga symbol na nakikita ko sa ibang mga, kahit sa meron yan sa, marami yan sa YouTube. I-research nyo mga kaibigan, anong ibig sabihin yan, meron yan. Minsan nga yung, yung sa 666, parang gano'n din, ang picture ng ram, tapos may nakalagay 666, gano'n. No? So, na-amaze, namangha ako ba, bakit may mga gano'n? So, hindi natin alam kasi may bad and good na meaning mga kaibigan. Kailangan maging aware tayo. So, kailangan ating pag-aralan mga kaibigan para malaman natin. That horn signifies the power of truth from good is evident from the following passage. Thou art, sabi ni David dito ito advance to mga kaibigan, wala pa tayo dito sabi ni David dito sa Psalm chapter 89 verse 17. Thou art the glory of their strength, and in thy goodness pleasure wilt thou exalt our horn for our shield. Ito yung belonging unto Jehovah and our King, to the Holy One of Israel. My truth and my mercy shall be with him, and in my name shall his horn be exalted. I will set his horn also in the sea, and his right hand in the rivers. So tingnan nyo mga kaibigan, di ba dito din sa chapter 75, merong sinabi dito na verse 10 na all the horns of the wicked also will I cut off, but the horns of the righteous shall be exalted. So there is two kind of horn mga kaibigan, no? Sungay. Si power ng bad, power ng good, mga kaibigan. Yung sa nalalaman ko mga kaibigan, no, good and bad, actually hindi sila magkahiwalay, Sa ugali natin mga kaibigan, example na lang, examine natin ang ating ugali. Di ba meron tayong ugali na mabait, minsan magalitin, may negative and positive. So parang ganito din maraming mga ibig sabihin ba mga word ni Lord, no? So kung kahit sa sarili natin, tayo mag-examine, ano ba ang meron sa atin, yung sungay na mabuti o sungay na masama. Ang naano ako nito kasi nung binasa ko to kagabi, sabi ko, bakit horn? 'Di ba? Kasi ang image ko lang sa horn talaga isa lang sungay ng masama. Pero sa katotohanan, may horn na mabuti. Kasi mabuti tayo, and then meron din tayo sometimes na may magagalit, lalo na pag yung tao ay wala pa siyang, yun nga, wala pa yung newborn spirit, mga kaibigan. Hindi niya makontrol ang kanyang pagkamagalitin. Yun ang ating dapat alisin, mga kaibigan. Dapat ma-renew para yung horn of wickedness ay magiging horn of righteous, no? Yun po, mga kaibigan, ang aking sa horn, mga kaibigan. At talagang Google talaga ako. Google pa more, Marquis. Talagang I need Google. Actually, nung nagbasa ko ng Bible, tapos hindi ko naunawaan, ginagoogle ko nagre-research, and then nakikinig din ako, nagre-research din ako sa YouTube, yung mga debaters, yung mga nag-preach ng so doon din natututo din ako sa mga ganong bagay. Pero gusto ko kasi yung parang from God, no, magbasa ako, kaya lang kung baka mali yung unawa ko, nire-research ko kasi maganda din. Kailangan naman na hindi natin alam ang ibig sabihin tapos hindi natin maunawaan. At ngayon ito, no, kasi sa Psalm talaga hindi ko lahat nabasa, at ngayon ito nga, sabayan nyo ako na mag-aral tayo, kasi hindi naman din ako preacher, basta nag-aaral lang ako at unawa ko lang, kaya nga ito yung bahay ko sa ang topic is about God. Hindi naman na ibig sabihin ay alam na magaling ako, or ano ba yun yung sabi nila na Bible scholar, hindi naman ako ganon. Basta yun lang nanawaan ko, at nagpasalamat ako dahil may nalalaman ako ngayon tungkol sa sungay, na mayroon palang sungay na mabuti.
naano nga ako dito napaano nga ako kagabi, may sumay pala na right views. Kasi nakalagay dito, based on the Bible tayo, hindi ko naman sinabi sa sarili ko lang, di ba? At least alam natin na ganun, na may bad and good. At saka yung horn is aggressiveness, di ba? Aggressiveness is not good kasi yun bang, yung bang mag-decide ka na wala sa, yung dapat mag-decide, kailangan hindi yung ura-ura, tapos minsan ura-ura, tapos mali pala, no? So, kailangan natin na yung talagang examine palagi bago po mag-decide. Ako nga yung Grand LS ko nga, inaano ko nga kay Lord kung mali yung decision ko. Basta si Lord na bahala kasi ang aking Grand LS ay para kay Lord talaga, hindi sa sarili ko. And then, ito mga kaibigan, speaking of cup mga kaibigan, sinabi dito sa verse 8. Sabi sa verse 8, no? For the hand of the Lord there is a cup, and the wine is red. It is full of mixture, and he pour it out of the same. But the dregs thereof, all the wicked of the earth shall wring them out and drink them. In Tagalog, sapagkat sa kamay ng Panginoon ay may isang saro at ang alak ay bumubula, puno ng pagkakahalo-halo at kanyang inilulugwak din. Tunay na ibubuhos ng lahat na masama sa lupa ang latak at iinumin. Ngayon mga kaibigan, aking ni-research din kung ano ba talaga ang cup kasi alam natin yung cup, ginagamit yan pag di ba, umiinom tayo. Ngunit kasi itong si Jesus Christ, saan ba yun? Itong si Jesus Christ, di ba, meron siyang message, di ba, mga kaibigan, yung malapit na siyang ipako sa cross. Sinabi niya dito sa ano bang book ito? Sinabi niya dito, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. This is in IB. Sa New Living Translation, Father, if you are willing, please take this cup of suffering from me. Yet I want your will to be done, not mine. So, ibig sabihin, ang cup, mga kaibigan, is faith. Yung, hindi pala siya maganda, mga kaibigan, ang ibig sabihin dito sa Bible, no? Na tayo, hindi natin alam kung anong ibig sabihin nun. Iwan ko sa inyo, alam na ninyo. Pero ako talaga, ngayon ko lang talaga nalaman na ito pala ay hindi maganda. Yung galit ng Panginoon pala ito, na kagaya ng sabi dito sa na sapagkat sa kamay ng Panginoon ay may isang saro at ang alak ay bumubula, puno ng pagkalo-halo. Ang kaniyang inilulugwak din, tunay na ibubuhos ng lahat ng masama sa lupa ang latak at iinumin. Ang galit ng Panginoon, mga kaibigan, sa yung cup, yun pala ang ibig sabihin. Teka nga kung saan mababasa ito. Ayan, Google ulit. Okay, sa Luke chapter 22 verse 42, mga kaibigan. Sinabi dito ni kung aalisin mo sa akin ang ito nga para may Tagalog, ha? Luke 22 verse 42. At sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban kundi sa iyo. So parang kinausap niya ang ama na kung pwede ilayo yung saro. Yung saro, mga kaibigan, kasi